Kailangan mo sa loob ng bahay. So, eto na. Gumawa tayo ng hindi natin na-expect. Meron ka bang lumang damit dyan? Ballpen, gunting at lumang karton. Humanap ka na rin na tsinelas na kasukat mo. So, sa pamamagitan yon, sumukat ka lang sa mismong karton nito. Gupitin mo after mo sukatin. Sa pamagitan nito, dalawa ang gawin mo para mas makapal yung magiging swelas mo. After nito, gupitin, yung pinakadamit naman ang ating gugupitin para magkaroon ng pinakapang cover sa karton. Itong ginagawa kong to, pwede ito natin gamitin para sa ating pang-araw-araw na tsinelas sa loob ng bahay. So, eto na nga, pati yung kwelyo ng damit, ginupit ko, hinati ko lang sa dalawa. Maganda tong tsinelas na to, wag mo lang siyang babasain. So, para everyday na lagi ka nakatsinelas sa loob ng bahay, gawin mo rin to, gayahin mo na rin itong ginagawa ko. So, sa dalawang to, ginupit ko siya magkabilaan para siya ay magiging panuot ng aking paa. So, ayan na nga yung aking ginawa. At after nyon, ay sinukat ko nga yung magiging cover niya sa loob ng aking magiging apakan. Hindi ko actually alam yung mga tawag dito sa part na to. Kaya, yung kumbaga, tingnan nyo na lang po or panoorin nyo na lang po yung ginagawa ko. So, sa pamamagitan niya, linagyan ko lang siya ng karton para medyo matigas yung magiging part niya sa loob ng aking paa. After nga nito, lalagyan natin ng rugby para dumikit siya. And then, konting rugby lang ang kailangan natin o kung ano man pandikit na meron ka sa loob ng bahay. So, etong ang rugby na to, hiniram ko lang to sa kapitbahay namin kasi wala pa akong nabiling rugby. So, gumawa ako ng DIY na tsinelas. So, sa pamamagitan nito, mas okay na siya kaysa bumili ako magkano din yung 50 pesos din or 100 pesos yung tsinelas pang bahay. So, dahil nga dito naisipan ko na nga lang din gumawa kasi gawa nga ng lagi akong nauubusan ng tsinelas na sisira, kundi sinira ng aking alagang aso, naputol na or napunit na. So, ayan na nga. So, sabi ko, ang dami kong karton sa loob ng bahay at ang dami ko naman damit na hindi na nagagamit. So, dinikitan ko na nga siya. After yun, i-cover ko lang yung pinaka-swelas niya. Ayan lang ang tawag ko, alam ko dyan, swelas. So, ayan nga, kasi dati yung tatay ko, lumaki kasi ako sa ganitong trabaho ng magulang ko, na ang tatay ko ay sapatero at ang nanay ko dati, naaalala ko, tumutulong-tulong ako sa pag-aareglo niya. So, nagdidikit-dikit ako ng mga ganito, naaalala ko noon ng bata ako. At masaya na kami kapag ganito. Wala nga kasi actually noon talagang time ang mga bata sa paglalaro ng mga cellphone. Bihira, masaya na kapag nakapaglaro ka sa labas. Kaya mas madalas ang mga bata noon ay talagang kasama ng mga magulang na katuwang sa trabaho. Kaya alam nila yung mga trabaho sa loob ng bahay. So yan, pinagdikit ko lang. Dahil nga pinagdikit ko yung medyo makapal tong swelas na to, yung gitna niya, binuksan ko lang ng konti and then idinikit ko na nga ito para magkasama sila na medyo mas makapal para hindi ka iwanan. So, after nga yung sumobra niyang tela, kinupit ko lang sa gilid. Gumupit ako naman ninipis ng tela na to para idikit ko sa pinaka-gilid ng swelas para maganda naman siya tingnan. So, after ko nga siya igupit, so, ayan na nga siya. So, very nice, diba guys? Dinikitan ko ng medyo mas maganda sa ilalim para hindi siya masira agad in case na makaapak ako ng konting basa. Yung medyo matigas na yun, yung part na yun, para at least okay na siya. Ayan na nga. O, diba guys? Thank you for watching guys and follow pa more!